Sa gitna ng nakakapasong init ng araw sa Maynila, isang magandang dalaga ang pinatigil ng isang grupo ng mga pulis na nagsasabing sila ay nagsasagawa ng isang checkpoint. Ngunit hindi lisensya o rehistro ang kanilang tunay na habol, kundi pera para sa areglo. Nang tumanggi ang dalaga at ipinagtanggol ang kanyang sarili, isa sa mga pulis ang naging marahas, ngunit sinuklian niya ito ng tapang at galing sa pakikipaglaban na hindi inaasahan. Ang babaeng ito ay hindi lamang naglantad ng isang ilegal na operasyon ng pangingikil, kundi nagbunyag din ng isang malawak na network ng korupsyon na kinasasangkutan ng anak ng isang mataas na opisyal at dose-dosenang mga bayarang tauhan. Habang lumalalim ang kanyang investigasyon, lalo ring tumitindi ang panganib na kanyang kinakaharap. Mga banta, pag-atake, at pananakot ang sumalubong sa kanya, ngunit hindi ito naging dahilan upang siya ay umurong. Ngunit sino nga ba talaga ang babaeng ito? At bakit mayroon siyang pambihirang lakas ng loob na kalabanin ang mga taong protektado ng kapangyarihan? Sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Kamaynilaan, mabilis na pinatatakbo ni Isabel Delgado ang kanyang motorsiklo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, isang ilog ng mga sasakyan na tila walang katapusan. Ang ingay ng mga busina, ang dagundong ng mga makina ng jeepney, at ang sigawan ng mga naglalako sa bangketa ay lumilikha ng isang magulong musika na matagal ng kinasanayan ng mga tagalungsod. Pinatakbo niya ang kanyang sasakyan ng may pag-iingat, maalam sa agwat at laging alisto sa magulong daloy ng trapiko. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit puno ng konsentrasyon, tila ninanamnam ang maikling biyahe habang pinagmamasdan ang buhay na walang tigil sa pag-ikot. Walang anumang bakas ng panganib at hindi niya inasahan na ang ordinaryong araw na iyon ay magiging simula ng isang di inaasahang paghaharap sa mga taong sumisira sa imahe ng institusyong dapat sana ay nagpapatupad ng batas. Habang papaliko siya sa isang mas maliit at medyo tahimik na kalsada, biglang nagbago ang pakiramdam sa kanyang paligid. Mula sa gilid ng daan, lumitaw ang ilang lalaking nakauniporme ng pulis, may magaspang na kilos at matatalim na tingin. Basta na lamang nilang pinahinto ang daloy ng trapiko nang walang anumang opisyal na karatula o anunsyo ng checkpoint. Ibinaga ni Isabel ang takbo ng kanyang motor at huminto ayon sa senyas ng isa sa mga pulis na kumakaway sa kanya. Isa sa kanila, isang lalaking malaki ang katawan at may mabagsik na mukha, ang lumapit sa kanya nang may tiwala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay malamig, tila walang anumang emosyon. Tinitigan niya si Isabel saglit bago magsalita sa isang mabigat na boses, lisensya at rehistro. Kalmadong binuksan ni Isabel ang kanyang sling bag at ibinigay ang mga dokumentong hinihingi. Ang lalaki, na kalaunay makikilala bilang si Isaberto Vargas, ay sinuri lamang ito ng bahagya bago bumuntong hininga. Hindi standard ang tambutso mo, sabi niya, na parang isang akusasyon. Napakunot ang noo ni Isabel. Orihinal pa po mula sa pabrika ang tambutso ng motor ko, sir. Pwede niyo pong i-check kung gusto niyo. Ngunit sa halip na suriin pa, umisi lamang ng bahagya si Vargas. Sa kanyang likuran, napansin ni Isabel na marami pang ibang motorista ang pinahinto, at ang ilan ay mukhang balisa habang hinihinga ng pera bilang piareglo upang hindi matiketan. Malinaw na nakikita ang mga mukhang malungkot at sunod-sunuran. Nagsimulang maamoy ni Isabel ang baho ng pangingikil. Huminga siya ng malalim, handa sa anumang susunod na mangyayari. Tinitigan niya si Vargas ng may kalmadong ngunit matalas na tingin. Hindi siya nagmadaling sumagot, pilit na kinokontrol ang damdaming nagsisimula ng kumulo sa kanyang kalooban. Sa paligid niya, lalong uminit ang sitwasyon. Ang nakakapasong hangin ng tanghali ay tila nagpapabigat pa sa tensyon. Hindi pa po napapalitan ang tambutso ng motor ko, sir, sabi ni Isabel sa isang malinaw at matatag na boses. Standard pa po ito ng pabrika. Pwede ninyong suriin kung nagdududa kayo. Suminghal ng malakas si Vargas at tiniklop ng marahas ang mga dokumento bago ito ibalik kay Isabel. Kaya nga dapat mas alam mo. Kahit orihinal pa yan, pwede pa ring hindi sumunod sa regulasyon. Umiling ng marahan si Isabel. Hindi po totoo yan. Siniguro ko na lahat ay naaayon sa pamantayan ng DIFI. Walang dahilan para tiketan niyo ako. Ang mga salita ni Isabel ay nakakuha ng atensyon ng ilan pang pulis na nakatayo sa paligid. Ngunit wala sa kanila ang nagsalita, naghihintay lamang sa kung ano ang susunod na gagawin ni Vargas.
Isang motorista na kalalaya lamang matapos mag-abot ng pera ang sumulyap kay Isabel nang may pag-aalala. Humakbang si Vargas. Ang kanyang malaking katawan ay lumilim sa anyo ni Isabel na nakaupo pa rin sa kanyang motor. Gusto mo bang makipagtalo o gusto mong matapos na to agad? Ang boses niya ay mababa ngunit puno ng pagbabanta. Kung gusto mong mabilis, magbayad ka na lang. Huwag ka ng maraming satsat. Tinitigan ni Isabel ang mga mata ni Vargas nang walang takot. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa manibela, hindi dahil sa kaba, kundi bilang pagpapatibay ng kanyang desisyon. Nakikita niya ng malinaw kung paano gumagana ang mekanismo ng pangingikil. Ang i-areglo ang nagsisilbing paraan para puwersahin ang mga mamamayang pagod ng makipagtalo at gusto ng umuwi. Ang mga malungkot at bigong mukha na nakita niya kanina ay lalong nagpatibay sa kanyang puso. Hindi ako magbabayad para sa isang kasalanan na hindi ko ginawa, sagot niya ng mailamig ngunit may diin. At hindi ako mananahimik lang habang nakikita kong nangyayari ito. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa iligan na checkpoint. Ang ingay ng kalsada ay tila nasala ng tensyong namuo sa pagitan ni Isabel at Vargas. Ang ordinaryong pagtatagpo sa tanghaling tapat ay nagsimula ng maging isang labanan ng prinsipyo at katotohanan. Ang katahimikang bumalot sa lugar ay dahan-dahang binasag ng ugong ng hangin na dumadaan sa pagitan ng mga nakahintong sasakyan. Ngunit ang tensyon sa pagitan ni Isabel at Vargas ay hindi pa rin humuhupa. Sa kanilang paligid, ilang motorista pa ang naghihintay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba at takot. Ang iba ay pilit na umiiwas sa tingin ng mga pulis na para bang umaasa na makaalis agad ng walang aberya. Pinagmasdan ni Isabel ang paligid, saksi sa kung gaano kasistematiko ang operasyon ng pangingikil. Halos lahat ng pinahihinto ay tiyak na hihinga ng pera sa dahilan ng areglo upang hindi matiketan o dalhin sa presinto. Hindi lahat ay agad na nag-aabot ng pera, ngunit ang psikolohikal na presyon mula sa matatalim na tingin at magaspang na tono ng mga pulis ay sapat na para sila ay sumuko. So, susunod ka ba sa patakaran namin dito o hindi? Giit ni Vargas. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng banta. Lumingon si Isabel at sumagot ng mahinahon ngunit malinaw. Alam na alam ko po kung ano ang ibig ninyong sabihin. Hindi ito checkpoint. Pangingikil ito. Suminghal ng malakas si Vargas. Akala mo ba ang buhay ay laging ayon sa libro? Minsan, kailangan mong magbayad para makadaan. Isang batang motorista na kalalabas lang ng pera ay mabilis na lumayo, malungkot ang mukha. Isang ginang na may luma at kalawanging motorsiklo ang nag-aalangan habang kinakausap, at sa huli ay nag-abot ng isang lukot na pera gamit ang nanginginig na kamay. Lahat ng ito ay hindi nakaligtas sa paningin ni Isabel. Tingnan ninyo sila, sabi ni Isabel, nagsisimula ng tumaas ang kanyang boses. Takot sila, hindi dahil lumabag sila sa batas, kundi dahil sa paninindak at pagbabanta mula sa mga taong dapat sanang nagpoprotekta sa kanila. Lumapit muli si Vargas, ang kanyang katawan ay halos dumikit na kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pigil na galit. Talagang naghahanap ka ng gulo, ano? Nanatiling tuwid si Isabel, hindi umaatras. Sigurado siyang hindi siya nag-iisa sa labang ito. Maraming mamamayan ang nakakaramdam ng parehong galit, ngunit walang lakas ng loob na magsalita. Hindi ako naghahanap ng gulo, matatag na sagot ni Isabel. Hindi ko lang hahayaan na maganap ang pang-aabuso sa kapangyarihan ng ganito na lang. Ang mga salitang iyon ay parang isang kislap ng apoy sa gitna ng tuyong damo. Lalong uminit ang tensyon. Ang mga pulis ay nagsimulang magtinginan. Ang ilan ay mukhang hindi mapakali. Hindi sila sanay na makatagpo ng isang taong ganito katatag at hindi basta-basta natatakot. At para kay Isabel, ang puntong ito ang magiging simula ng lahat. Ang tensyon sa lokasyon ay hindi na mapigilan. Ang mainit na hangin ay tila nagpapabigat sa paghinga ng bawat isa. Nakatayo pa rin si Vargas sa harap ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang panga ay tumigas. Sanay na siyang humarap sa mga motoristang tumututol, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng isang taong nagsasalita ng may ganitong kahinahunan at kumpiyansa. Talagang wala kang modo, pabulong na sabi ni Vargas, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng galit. Kaya kong patagalin ka rito, kaya rin kitang dalhin sa presinto. Gusto mo bang mangyari yon?
Tinitigan siya ni Isabel ng walang pag-aalinlangan. Hindi ako takot sa mga banta niyo, sir. Ang gusto ko lang ay gawin ninyo ang trabaho ninyo ng ayon sa batas, hindi ang mangikil sa takot ng mga mamamayan. Sandaling natahimik si Vargas. Ang kanyang tingin ay nagbago mula sa inis patungo sa purong galit. Humakbang siya palapit hanggang isang hakbang na lang ang pagitan nila. Walang anumang babala, mabilis na kumilos ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa kanang pisngi ni Isabel. Ang tunog ng palad ni Vargas ay umalingaw-ngao sa katahimikang panandaliang namayani. Napalingon ang mukha ni Isabel sa gilid, ngunit hindi siya umimik. Tiniis niya ang sakit, pinigilan ang emosyon. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang mukha at tinitigan si Vargas ng isang tingin na matalas at tumatagos. "Huwag na huwag niyo akong sasaktan," sabi ni Isabel, mahina ngunit puno ng diin. "At huwag ninyong gamitin ang posisyon ninyo para mangikil at manakit ng taong bayan." Tumawa ng mapakla si Vargas. "Ang lakas pa rin ng loob mong magsalita kahit nasampal na. Gusto mo pa ba talagang lumaban?" Tumingala si Isabel, kalmado pa rin ang boses. "Hindi ako titigil na labanan ang kawalang katarungan, kahit na mag-isa lang akong lalaban sa inyo." Ang mga salitang iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Sa isang magaspang na ungol, sumugod muli si Vargas. Hinawakan niya si Isabel sa magkabilang braso gamit ang lakas na higit pa sa karaniwan. Binuhat niya si Isabel at walang awang inihagi sa semento ng kalsada. Bumagsak si Isabel, gumulong ang kanyang katawan, nagasgasan ang braso, at nadumihan ng alikabok at aspalto ang kanyang damit. Kumalat ang sakit, ngunit hindi siya sumuko. Dahan-dahan, sinubukan niyang bumangon na upo sa mainit na kalsada. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumilis. Nilapitan siya muli ni Vargas, mabibigat ang mga hakbang. "Huwag kang magmatapang sa akin," sabi niya. "Kung ayaw mong masaktan pa ng mas malala." Tumingala si Isabel, ang kanyang mga mata ay mailuha dahil sa sakit, ngunit ang tingin niya ay nanatiling matalas. Hindi siya aatras. At sa tingin na iyon, nabasa ang isang hamon na lalong nagpagalit kay Vargas. Sa isang mabilis na kilos, sumugod muli si Vargas. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Isabel. Iginilid niya ang kanyang katawan at, sa isang sanay na kilos, naghanda siyang salagin ang pag-atake. Nagsimula na ang pisikal na labanan ng prinsipyo. Habang naramdaman pa rin ang sakit mula sa malakas na pagkakabagsak sa aspalto, mabilis na inayos ni Isabel ang kanyang paghinga. Alam niyang higit na malakas si Vargas, pero alam din niyang ang kanyang instinct sa pakikipaglaban at ang pagsasanay sa martial arts na matagal na niyang pinag-aralan ay maaaring maging sandata para protektahan ang sarili. Nang muling sumugod si Vargas, mabibigat ang kanyang hakbang at nag-aalab ang galit. Naghanda si Isabel. Sa isang mabilis at tiyak na kilos, sinalag niya ang unang atake ni Vargas gamit ang kanyang kanang siko. Agad siyang umikot upang iwasan ang malaking kamay na nais siyang sunggaban sa balikat. Hindi inaasahan ni Vargas ang ganoon kabilis na paglaban. "Sino ka ba?" bulong ni Vargas, gulat at galit. Hindi siya binigyan ni Isabel ang pagkakataong magsalita pa. Ginamit niya ang pagkakataon upang maglunsad ng ganting atake. Sa isang malakas at tiyak na sipa sa binti, tinamaan niya ang tuhod ni Vargas. Ang pulis ay napasigaw na wala sa balanse. Nakita ang pagkakataon, agad na ginamit ni Isabel ang isang teknike na naglalayong lumpuhin ang kalaban. Sa mabilis at tumpak na mga galaw, inatake niya ang bahagi ng liig at ilalim ng kilikili ni Vargas, mga pressure points na nagpahina sa malalaking kalamnan nito. Umuwol sa sakit si Vargas, nagsimulang manghina ang kanyang katawan. Ang ibang mga pulis na nakasaksi ay natigilan lamang. Hindi nila inaasahan na kayang labanan ng isang babae ang isa sa kanilang mga kasamahan na kilala sa pagiging pinakamalupit at pinakamalakas. Sinubukang bumangon ni Vargas, ngunit nanginginig na ang kanyang katawan. Tinitigan niya si Isabel nang may mga matang puno ng galit at pagkalito. "Huwag na huwag mo na akong sasaktan ulit," sabi ni Isabel sa isang mababang boses na malinaw at matatag. "At huwag mong kalimutan, ang posisyon mo ay hindi lisensya para manakit ng mamamayan." Suminghal ng malakas si Vargas, hirap sa paghinga. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan dahil sa epekto ng atake ni Isabel.
Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang otoridad, ngunit malinaw na siya ay natalo. Dahan-dahang tumayo si Isabel. Kahit masakit pa ang kanyang tuhod at braso, inilibot niya ang kanyang tingin sa iba pang mga pulis. Walang nangahas na lumapit. Tahimik sila, ang ilan ay mukhang hindi mapakali. Habang pinapagpagan ang alikabok sa kanyang damit, sinabi ni Isabel nang hindi lumilingon, iulat ko ang lahat ng ito. Akala ninyo takot sa inyo ang mga tao, pero nagkakamali kayo. Hindi ako takot sa inyo. Nagsimulang lumayo si Isabel mula sa iligal na checkpoint, nag-iwan ng malalim na katahimikan at pigil na galit. Ang laban sa araw na ito ay hindi pa tapos. Simula pa lamang ito. Mabigat ang mga hakbang ni Isabel, hindi lamang dahil sa sakit sa kanyang katawan, kundi dahil din sa bigat ng galit na nananatili pa rin. Hinawakan niya ang pisnging namumula dahil sa sampal ni Vargas at huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Kahit na nagtagumpay siyang labanan at talunin ang pulis, alam niyang hindi pa tapos ang tunay na laban. Ito ay isang sistematikong problema, isang problema na hindi malulutas sa pamamagitan lamang ng pisikal na lakas. Sa matatag na mga hakbang kahit medyo paika-ika, nagtungo si Isabel sa pinakamalapit na police district headquarters. Ang gusali ay matayog sa gitna ng lungsod, isang simbolo ng institusyong dapat sanang nagpoprotekta sa lipunan. Ngunit para kay Isabel, ito ngayon ay parang isang kuta ng mga nang-aabuso sa kapangyarihan. Sa loob ng opisina ng district director, malamig at formal ang pakiramdam. Sa likod ng isang malaking mesa ay nakaupo ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, nakaunipormeng maayos at may blankong ekspresyon. Ito si Police Colonel Antonio De Leon, isang taong kilala sa pagiging disiplinado at mahigpit, ngunit ngayon ay bahagi pala ng isang korap na sistema na nagpapahirap sa mga ordinaryong mamamayan. Umupo si Isabel sa harap ni De Leon, ang ulat ay maayos nang nabuo sa kanyang isipan. Gusto ko pong i-report ang ginawa ng isa sa mga tauhan ninyo na nagngangalang AC Isaberto Vargas, sabi niya sa isang kalmado, ngunit matatag na boses. Nagsagawa siya ng iligal na checkpoint at nangingikil sa mga motorista. Ako mismo ay naging biktima ng maging marahas siya at atakihin ako. Nakikinig si Colonel De Leon ng walang ekspresyon, na natiling malamig ang kanyang mga mata, walang bakas ng simpatya o pagtataka. Tinitigan niya si Isabel na parang isang taong walang karapatang mapunta roon. Sino ka ba? Tanong niya nang may bahid ng pang-iinsulto. Isa po akong mamamayan na may karapatang mag-ulat ng pang-aabuso ng mga alagad ng batas, sagot ni Isabel, nananatiling matatag ang kanyang boses. Umiti ng bahagya si De Leon. At sa tingin mo, saan aabot ang report mo? Sumama ang tingin ni Isabel. Kung ayaw ninyong aksyonan ito, idudulog ko ito sa Internal Affairs Service. Hindi ako mananahimik lang sa ganitong pang-aabuso sa kapangyarihan. Nagbago ang mukha ni De Leon. Nawala ang kanyang ngiti at napalitan ito ng isang matalim at malamig na tingin. Huwag kang makialam sa mga gawain namin, sabi niya ng marahan ngunit puno ng banta. May sarili kaming paraan para panatilihin ang kaayusan. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Tumayo si Isabel, tinitigan ang mga mata ni De Leon ng walang takot. Naiintindihan ko po ng husto ang sitwasyon, at iyan ang dahilan kung bakit hindi ako mananahimik. Tinuktok ni De Leon ang kanyang mga daliri sa mesa. Kung magpapatuloy ka sa ginagawa mo, baka hindi ka na umabot ng umaga. Naiintindihan mo. Hindi umatras si Isabel. Sigurado siyang sa likod ng malamig na kilos at mga banta. Takot si Colonel De Leon, takot sa katotohanang nagsisimula ng mabunyag. Ang mga banta na ganyan ay hindi makakapigil sa akin, sabi niya. Sisiguraduhin kong mabubunyag ang lahat ng ito, mula kay Vargas hanggang sa kung sino man ang nasa likod nito. Hindi sumagot si De Leon. Tinitigan lamang niya si Isabel nang may inis bago sumenya sa isa sa kanyang mga tauhan na paalisin si Isabel. Ngunit hindi naramdaman ni Isabel na natalo siya. Sa halip, lalo siyang nakumbinsi na nabuksan niya ang pinto ng isang madilim na lihim, at patuloy siyang hahakbang pasulong hanggang sa sumikat ang liwanag ng katotohanan. Lumabas si Isabel mula sa opisina ni Colonel De Leon ang may matatag na mga hakbang. Kahit na kumakabog pa rin sa galit ang kanyang dibdib, hindi siya nagulat sa malamig at mapagbanta na pag-uugali ng hepe. Ito ay lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala na may mas malaking bagay sa likod ng iligal na checkpoint.
Ngunit sa halip na umalis agad sa presinto, huminto muna si Isabel sa pangunahing pasilyo. Nakita niya ang isang aide na pumasok sa opisina ni De Leon na may nag-aalalang ekspresyon. Mahinang narinig niya ang kanilang usapan mula sa bahagyang nakabukas na pinto. "Sir, may tawag po galing kay Marco." Tinatanong niya kung naremit na ba ang setoran para sa araw na ito. Ang mga salitang iyon ay parang kulog sa tanghaling tapat para kay Isabel. Nanliit ang kanyang mga mata. Ang pangalang Marco ay bago sa kanyang pandinig, ngunit agad na kumonekta ang kanyang instinct na ito ang susi sa buong network ng korupsyon. Walang sinayang na oras, bumalik si Isabel sa loob ng opisina na nagpagulat kay Colonel De Leon. "Ano na naman?" sabi ni De Leon, puno ng pagkainis ang kanyang boses. "Sino si Marco?" diretsahang tanong ni Isabel, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa mukha ni De Leon. Sandaling natahimik si De Leon. Nagbago ang kanyang mukha at may bahid ng takot na sumilip sa mga guhit ng kanyang mukha. "Anong pakialam mo sa kanya?" Sagot, gate ni Isabel. Lumapit siya sa mesa hanggang sa nakatayo na siya mismo sa harap ni De Leon. "Siya ang utak sa likod ng lahat ng ito, hindi ba? Isa ka lang utusan." Ikinuyom ni De Leon ang kanyang mga kamay, pilit na pinapanatili ang kanyang otoridad, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. "Wala kang alam sa kahit ano. Mas marami akong alam kaysa sa inaakala mo," putol ni Isabel. "Kung ayaw mong magsalita, ako mismo ang hahanap ng sagot." Sa isang mabilis na kilos, hinawakan ni Isabel ang kwelyo ng uniforme ni De Leon na nagpatayo sa lalaki mula sa kanyang upuan. Ang kanyang tingin ay tumatagos, puno ng diin. "Saan ko mahahanap si Marco?" tanong niya sa isang mababang boses na puno ng banta. Lumingon si De Leon. Wala nang galit sa kanyang mga mata, takot na lamang. Yumuko siya sandali at sa wakas ay nagsalita ng mahina, anak siya ng isang senador. Maraming siyang tauhan. Pinipilit niya kaming mag-remit ng kita mula sa mga checkpoint araw-araw. Kung hindi kami ang malilintikan. Binitiwan ni Isabel ang kanyang pagkakahawak, ngunit nanatiling matalim ang kanyang tingin. Saan siya nakatira? Huminga ng malalim si De Leon. Sa isang subdivision sa dulo ng lungsod, Acacia Avenue, Forbes Park, numero 32. Ngunit tinitigan niya si Isabel ng may seryosong tingin. "Kung pupunta ka doon, kailangan mong maging handa sa malaking panganib." Hindi na tinag si Isabel. Sa halip, lalo siyang nakumbinsi. Ito na ang pagkakataon, hindi lamang para buwagin ang kaso ng iligal na checkpoint, kundi para patunayan na kayang talunin ng katotohanan ang kapangyarihan. "Handa na ako," sabi niya ng may determinasyon. "At hindi ako uwi hanggat hindi natatapos ang lahat ng ito." Tumalikod siya at lumabas ng silid, iniwan si De Leon na tulala pa rin sa kanyang kinatatayuan. Sa labas, malakas ang ihip ng hangin na para bang nagbibigay ng senyales na isang malaking hamon ang naghihintay sa kanya. Pababa na ang araw nang marating ni Isabel ang isang marangyang subdivision sa dulo ng lungsod. Isang malaking tarangkahan na may mahigpit na seguridad ang sumalubong sa kanya. Sa likod ng salamin ng guardhouse, may dalawang lalaking mukhang mato na alerto. Hindi sila ordinaryong mga security guard. Malamig ang kanilang mga tingin, parang walang kinikilalang awa. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang motor hanggang sa makarating sa harap ng tarangkahan. Isa sa mga lalaki ang agad na lumapit, mabagal ngunit may pagbabanta ang kanyang mga hakbang. "Anong kailangan mo?" tanong niya sa isang walang emosyong tono. Bumaba si Isabel sa motor at tinanggal ang kanyang helmet. Iwinagayway ng hangin ang kanyang buhok. "Gusto kong makausap si Marco." Tinitigan siya ng lalaki sandali, nanliliit ang mga mata, sinusubukan kung ang babaeng nasa harap niya ay isang istorbo lamang o may seryosong pakay. "Sino ka?" tanong niya muli. "Sabihin mo na lang na si Isabel Delgado, may mahalagang sasabihin." Sumulyap ang lalaki sa kanyang kasama, kinuha ang kanyang telepono at may pinindot. Matapos ang maikling usapan, muli siyang tumingin kay Isabel. Busy si Sir Marco, hindi siya tumatanggap ng bisita. Humakbang si Isabel, na natiling mababa ngunit malinaw ang kanyang boses. "Sabihin mo sa kanya, kung ayaw niyang harapin ako dito, dadalhin ko ang lahat ng ito sa Internal Affairs Service at sa media." Nasa kanya ang desisyon. Nagbago ang mukha ng lalaki.
Lumunok siya bago muling tumawag. Sa pagkakataong ito, mas matagal ang usapan. Hindi nagtagal, dahan-dahang bumukas ang tarangkahan. Pasok, maikling sabi niya na may halong tensyon sa mukha. Sumakay muli si Isabel sa kanyang motor at pumasok. Isang malawak na kalsadang sementado ang nagdala sa kanya sa isang malaking modernong bahay na may matataas na pader at mga GIS camera sa bawat sulok. Ipinark niya ang motor sa malawak na garahe at bumaba. 4 na lalaki na ang naghihintay sa kanya, nakapalibot sa harap ng pangunahing pinto. Wala kang pwedeng dalhin sa loob, sabi ng isa sa kanila, sinenyasan si Isabel na iwan ang kanyang bag. Wala akong dalang armas, kalmadong sagot ni Isabel. Ang dala ko lang ay ang katotohanan. Suminghal ng mapakla ang isa sa mga lalaki. Ang katotohanan dito ay pag-aari lang ng boss namin. Hindi sumagot si Isabel. Tinitigan niya sila isa-isa bago magsalita ng may determinasyon. Kung naniniwala pa kayo sa hustisya, hayaan ninyo akong kausapin si Marco. Kung hindi, ako mismo ang magpapakita sa inyo kung paano gumagana ang hustisya. Nagtinginan ang dalawa sa kanila, hindi sigurado. Ngunit bago pa magkaroon ng gulo, bumukas ang pangunahing pinto. Isang matangkad na lalaki na may malamig na mukha at dominanting aura ang lumabas. Maayos ang kanyang damit ngunit matalim ang kanyang mga mata. Siya si Marco Sandoval. Anong kaguluhan ito? Tanong niya sa isang mababang boses na puno ng kapangyarihan. Agad na umatras ang mga tauhan, nagbibigay daan. Lahat ng tingin ay napunta kay Isabel. Lumapit siya ng walang pag-aalinlangan. Ako si Isabel Delgado at nandito ako para tapusin ang lahat ng maruruming laro na ginagawa mo kasama si Colonel De Leon. Tinaas ni Marco ang kanyang kilay. Oh, at sino ka naman para magsalita ng ganyan? Ako ang taong magsusumbong sa'yo sa mga otoridad. Nakolekta ko na ang lahat ng ebidensya, illegal na checkpoint, pangingikil, hanggang sa mga banta sa buhay. Hindi lang ito tungkol sa batas, kundi tungkol sa katarungan. Sandaling katahimikan ang namayani. Tanging ang ihip ng hangin ang naririnig. Pagkatapos, dahan-dahang umiti si Marco, isang malamig na ngiti na puno ng hamon. Sa tingin mo matatalo mo ako, sabi niya ng marahan. Anak ako ng isang senador. Marami akong paraan para mawala ang mga taong tulad mo. Kalmado ngunit puno ng kumpiyansa ang sagot ni Isabel. Ang batas ay hindi natatakot sa kapangyarihan at hindi ako titigil hanggat hindi nabubunyag ang lahat ng ito. Suminghal si Marco. Kung ganoon, tingnan natin kung gaano kakatibay. Sumenyas siya sa kanyang mga tauhan. Agad silang sumugod, handang umatake. Ngunit hindi na tinag si Isabel. Tuwid ang kanyang katawan, matatag ang kanyang paghinga. Alam niyang ang pisikal na labanang ito ay bahagi ng isang mas malaking paglaban at handa siya. Walang babala, walang anumang senyas. Ang 4 na tauhan na nakapalibot kay Marco ay sabay-sabay na sumugod kay Isabel. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at koordinado, isang palatandaan na hindi sila ordinaryong mga maton, kundi mga sanay na tauhan. Ngunit hindi nagulat si Isabel. Agad na tumugon ang kanyang katawan ng may matalas na reflexes. Umatras siya ng isang hakbang at iniwasan ang unang atake sa pamamagitan ng mabilis na pag-ilag. Sinalag ng kanyang kaliwang kamay ang isang mababang sipa mula sa isa sa mga tauhan, habang ang kanyang kanang tuhod ay tumama sa tiyan ng kalaban na masyadong sumugod. Umigik sa sakit ang lalaki at bumagsak. Agad na sumunod ang iba. Isa ang sumubok na hawakan siya mula sa likod, ngunit mas mabilis si Isabel. Inikot niya ang kanyang katawan, binali ang daliri ng kalaban, at pinabagsak ito sa sahig na may matinding sakit. Si Marco, na nakatayo sa may pinto, ay nanonood lamang ng may malamig na ekspresyon, hindi apektado sa nangyayari. Ngunit nagsimulang manliit ang kanyang mga mata nang makita niya kung gaano kaepektibo lumaban si Isabel. Hindi ka lang pala puro salita, sabi niya ng mahina. Wala nang panahon si Isabel na sumagot. Isa pang tauhan ang sumugod mula sa harap na may malakas na suntok. Mabilis na yumuko si Isabel at gumanti ng isang suntok sa panga na nagpatalsik sa ulo ng lalaki. Nawalan ito ng balanse at sa huli ay bumagsak. 3 tauhan na ang nakahandusay. Isa na lang ang natitirang nakatayo, nag-aatubiling lumapit. Tinitigan siya ni Isabel.
Matatag ang kanyang paghinga kahit pagod na ang kanyang katawan. Tama na, sabi niya. Hindi ko kayo gustong labanan. Gusto kong makausap si Marco. Lumingon ang lalaking nakatayo sa kanyang amo, naghihintay ng utos. Sandaling natahimik si Marco bago humakbang pasulong. Ang kanyang mga hakbang ay kalmado ngunit puno ng banta. So, talagang matapang ka para kalabanin ako, sabi niya sa mababang boses. Inayos ni Isabel ang kanyang paghinga at sumagot ng walang pag-aalinlangan. Hindi lang matapang, sisiguraduhin kong aabot ang lahat ng ito sa tunay na mga alagad ng batas. Maaaring anak ka ng senador, pero hindi yan garantiya na pwede mong apihin ang taong bayan. Tumawa ng mahina si Marco, ngunit walang saya rito, pang-iinsulto lamang. Sino ka ba sa tingin mo? Mismong mga pulis takot sa akin. Sa tingin mo maniniwala sa'yo ang media o ang vice? Sumagot si Isabel ng walang pag-aalinlangan. Hindi lang salita ang dala ko. Mayroon akong ebidensya, recording at mga testigo. Maging si Colonel De Leon ay nagsisimula ng bumigay dahil sa pressure ko. Nang marinig iyon, nagbago ang mukha ni Marco. Naging mas madilim ang kanyang tingin, maseryoso. At kahit na anak ka pa ng isang mataas na opisyal, patuloy ni Isabel, ipoproseso ka pa rin ayon sa batas. Dahil ang batas ay walang kinikilalang posisyon, walang kinikilalang kapangyarihan. Ang batas ay katarungan lamang ang kinikilala. Nakinig si Marco nang may matalim na tingin. Iginagalaw niya ang kanyang panga, pilit na pinipigilan ang emosyon. Pagkatapos, sa isang malamig na boses, sinabi niya, talagang matapang ka. Pero hindi sapat ang tapang lang. Humakbang siya at biglang sumugod. Ang kanyang kilos ay mabilis at malakas, nagpapakitang mayroon din siyang kaalaman sa martial arts. Ngunit handa si Isabel. Sinalag niya ang unang atake at iniwasan ang pangalawa. Sa loob ng ilang segundo, nagpalitan sila ng mga atake, suntok, sipa, at mga kilos na pandepensa. Ngunit mas mahinahon at mas magaling ang stratehiya ni Isabel. Ginamit niya ang bawat pagkakataon at kahinaan sa mga atake ni Marco. Sa huli, gamit ang isang mabilis na pagwawalis sa paa at isang tumpak na suntok sa pressure point ng liig, napabagsak ni Isabel si Marco. Bumagsak ang lalaki, nang hina ang katawan at napasubsob sa lupa. Hirap siyang huminga, namumula ang kanyang mukha sa galit at kahihiyan. Ang mga tauhan na may malay pa ay natigilan lamang, hindi nangahas na gumalaw. Tumayo si Isabel sa tabi niya, maayos ang kanyang paghinga, matalim ang kanyang tingin. Hindi ako kalaban mo dahil babae ako, sabi niya. Kalaban mo ako dahil dala ko ang katotohanan. At ang katotohanan, laging nananalo. Malakas ang ihip ng hangin sa hapon na iyon, kasabay ng katahimikang bumalot sa malaking bakuran. Tapos na ang pisikal na labanan, ngunit ang tunay na laban para sa katarungan ay nagsisimula pa lamang. Nakahandusay si Marco sa lupa, nang hihina ang kanyang katawan at hirap sa paghinga. Ang kanyang mukha na karaniwang malamig at puno ng kumpiyansa ay puno na ngayon ng kahihiyan at galit na hindi maitago. Ang apat na tauhan na dati niyang inaasahan ay tahimik lamang. Ang ilan ay nakahiga pa rin, hawak ang mga bahagi ng katawan na masakit. Tumayo si Isabel ng tuwid sa tabi niya. Pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling matalim at puno ng determinasyon. Inilabas niya ang kanyang telepono mula sa bulsa at nagsimulang magdial. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang sinusubukang bumangon ni Marco, ngunit mabagal at alanganin ang kanyang kilos. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo, sabi ni Isabel sa isang mababang ngunit matatag na boses. Wala kang pupuntahan ngayon. Tumingala si Marco, nanlilisik ang mga mata. Sa tingin mo makakatakas ka lang ng ganito? Anak ako ng senador. May kapangyarihan ako. Ngumiti ng bahagya si Isabel. At ako naman, may hawak na batas at sapat na ebidensya para dalhin ka sa korte. Sa mga sandaling iyon, sumagot ang kanyang tawag. Isang mabigat na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Pinpias, ito si Colonel Ramos. Anong may paglilingkod namin? Kalmadong sumagot si Isabel. Ito si Isabel Delgado. Nahanap ko na ang kuta ni Marco Sandoval. Na-record ko na rin ang lahat ng usapan at pangyayari dito. Kailangan ko ng team ngayon na.
Sa kabilang linya, narinig ang mabilis na pagtipa sa keyboard. Lokasyon. Nasaan ka? Ibinigay ni Isabel ang kumpletong address ng bahay ni Marco. At pakidala na rin ang SID. Hindi lang ito tungkol sa korupsyon sa checkpoint, kundi pati na rin banta sa buhay at sistematikong pangingikil. Matapos isara ang tawag, tinitigan ni Isabel si Marco na pilit pa ring bumabangon. Lumapit siya at marahang sinabi, maaaring protektado ka ng posisyon ng ama mo sa loob ng matagal na panahon, pero ngayon, haharapin mo ang batas na walang kinikilala. Suminghal ng malakas si Marco, ngunit nagsimula ng manginig ang kanyang boses. Sa tingin mo takot ako sa'yo? Isa ka lang ordinaryong babae. Tinitigan siya ni Isabel ng diretsyo. Hindi ako ordinaryong babae. Ako ang anyo ng pagkasuklam ng mga ordinaryong mamamayan na matagal na ninyong inaapi. At ngayon, kami naman ang magsasalita. Hindi nagtagal, narinig na ang tunog ng mga sirena mula sa malayo. Isang itim na sasakyan ng pulis na may logo ng V ang mabilis na pumasok sa Marangyang Subdivision. Ilang segundo pa, dumating ang sunod-sunod na sasakyan ng pulis, kasama na ang unit ng SID. Bumaba si Colonel Ramos mula sa unang sasakyan, kasunod ang hepe ng SID at dose-dosenang mga tauhan na agad na sinigurado ang lugar. Inilibot niya ang kanyang tingin at huminto kay Isabel. Ikaw ba si Isabel Delgado? Tanong niya ng may respeto. Tumango si Isabel. Opo. At ito si Marco Sandoval. Siya ang utak sa likod ng lahat ng iligal na operasyon ng checkpoint na suportado ni Colonel De Leon. Na-record ko na ang lahat ng usapan at mailistahan ako ng mga pulis na sangkot. Tumango si Colonel Ramos at sumenya sa kanyang mga tauhan. Arestuhin at dalhin sa Camp Crane. Huwag hayaang makatawag kahit kanino. Agad na lumapit ang ilang tauhan at pinusasan si Marco. Nagpumiglas pa siya, nagmura, ngunit wala nang nakinig sa kanya. Tinitigan ni Isabel si Marco habang dinadala palabas at sinabi, maaaring mabagal ang batas, pero siguradong darating ito. At ngayon, turno mo ng pagbayaran ang lahat ng ginawa mo. Ang malaking hakbang tungo sa katarungan ay nagsimula na. Ngunit para kay Isabel, hindi pa tapos ang paglalakbay. Marami pang kailangang ayusin, marami pang buhay ng ordinaryong mamamayan ang kailangang protektahan. Gabi na nang dumating si Colonel Ramos at ang kanyang team sa GICIL headquarters. Ang mga yabag ng mga pulis ay umalinggaw sa pasilyo, kasabay ng tensyong bumalot sa buong lugar. Sa likod nila, naglalakad si Isabel ng may matatag na hakbang. Kalmado ang kanyang mukha ngunit puno ng determinasyon. Pagdating sa opisina ni Colonel De Leon, binuksan ang pinto ng walang pag-aalinlangan. Agad na tumingala si De Leon mula sa kanyang mesa, at nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita kung sino ang dumating. Ito ang opisyal na arrest warrant, sabi ni Colonel Ramos sa isang malamig na boses habang inilalapag ang isang makapal na dokumento sa mesa. Dahan-dahang tumayo si De Leon, namumutla ang kanyang mukha. Anong ibig sabihin nito? May posisyon ako. Hindi ninyo ako pwedeng arestuhin ng ganito lang. Tinitigan siya ni Colonel Ramos. Sangkot ka sa iligal na checkpoint, pangingikil at pananakot sa mga sibilyan. Kumpleto na ang lahat ng ebidensya, kasama na ang sarili mong pag-amin kay Isabel Delgado. Nang marinig ang pangalan na iyon, sumama ang tingin ni De Leon kay Isabel na nakatayo sa likod ni Colonel Ramos. Ang kanyang tingin ay magkahalong pagkalito, galit at pagtataka. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Sino ka ba talaga? Humakbang si Isabel. Tinitigan niya si De Leon ng walang pag-aalinlangan. Ako ang bagong regional director ng NFARPO at nag-undercover ako dahil sa dami ng mga ulat mula sa mga mamamayan tungkol sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan na nangyayari sa ilalim ng iyong pamumuno. Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat sa gitna ng gabi. Umatras si De Leon, halos matumba sa kanyang upuan. Regional Director. Ikaw ang Regional Director. Dahan-dahang tumango si Isabel. Nandito ako hindi para magparusa, kundi para linisin ang ating institusyon mula sa loob. At ikaw, Colonel De Leon, ay bahagi ng sakit na iyon. Wala nang masabi si De Leon. Nanghina ang kanyang katawan.
Tulala lamang siya habang nilalapitan siya ng dalawang tauhan ng at nilalagyan ng posas ang kanyang mga kamay. Dalhin siya sa crime, utos ni Colonel Ramos. Si De Leon ay inilabas, iniwan ang opisinang matagal na naging sentro ng kanyang madilim na kapangyarihan. Sa labas, mas magaan ang simoy ng gabi na para bang isang mabigat na pasanin ang nagsimulang mawala. Ilang oras ang lumipas, nagsimula ang isang internal na pagdinig. Inilatag ng detalyado ang mga ebidensya, mga recording ng usapan, mga ulat ng mga mamamayan at testimonya mula sa ilang mga pulis na nagsimulang matauhan na kailangan nilang pagbayaran ang kanilang mga ginawa. Si Marco Sandoval ay sumailalim din sa isang masinsinang investigasyon na may banta ng mabigat na parusa bilang utak ng operasyon. Matapos ang mahabang proseso, isang malaking pagtitipon ang ginanap sa grounds ng Interpol headquarters. Daan-daang mga pulis ang nagtipon, nakahanay ng maayos. Sa gitna ng ihip ng hangin sa umaga, tumayo si Isabel sa podyum, kaharap ang mga pulis na matagal nang itinuturing na simbolo ng pang-aapi para sa mga mamamayan. Mga kasama, sabi niya sa isang malinaw at matatag na boses. Nandito ako hindi para sisihin ang nakaraan, kundi para ayusin ang ating hinaharap. Ang pulis ay tagapagtanggol, kaagapay, at tagapaglingkod ng bayan, hindi isang kasangkapan para sa paninindak o makina ng pangingikil. Tinitigan niya isa-isa ang mga mukha sa kanyang harapan. Sisiguraduhin kong ang bawat miyembro ng sa rehiyong ito ay babalik sa mga pangunahing halaga ng ating tungkulin, katapatan, integridad, at serbisyo. Isang batang opisyal ang nagtanong. At paano po kung mayroon pa ring susubok na lumabag sa batas? Sumagot si Isabel ng walang pag-aalinlangan. Sila ay direktang haharap sa akin. Walang lugar para sa korupsyon, walang lugar para sa karahasan, at walang lugar para sa pang-aabuso sa kapangyarihan sa ilalim ng aking pamumuno. Isang malakas na palakpakan ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Nagsimulang maunawaan ng mga pulis na isang tunay na pagbabago ang nagaganap. Hindi lamang mula sa itaas, kundi mula sa isang babaeng nagngangalang Isabel Delgado na nagpatunay na ang prinsipyo, katapangan, at pagmamahal sa katarungan ay kayang talunin maging ang pinakamataas na kapangyarihan. Lumipas ang ilang linggo, nagsimulang magbago ang sitwasyon sa rehiyon. Ang mga illegal na checkpoint ay naglaho. Ang mga reklamo mula sa mga mamamayan ay bumaba ng husto. Nagsimulang magtiwala muli ang mga tao sa pulisya. At sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Isabel Delgado, ang institusyon ng kapulisan